Good afternoon, this is Dr. Cortez. For the subject now, human behavior in organization, lesson 6, communication in organization. So once again, I'm Dr. Richard. Those are my credentials. Okay, so for the topic now, it is important for you guys to know whether you are in private, government, or public organization. It is important that you know, understand communication process in an organization. Whether the company is manufacturing, retail, or service-based, it is important, no, na the different communication process, the components, the barriers, the formal and informal communication, formal and informal communication channels, the listening and feedback, how to improve communication, the types of communication. Ay ating agenda for today based on the topic. And I'm also rolling out the learning outcomes of the topic now. So once again, pag sinabing learning outcomes, these are the things that you should be capable of doing at the end of the lesson. We have number 1. At the end of the lesson, at least you should know how to explain the communication process in organization. You should know, you may be able to identify the barriers or hindrance that interfere with effective communication, compare formal and informal communication channels, and demonstrate effective listening and feedback techniques. And given the topics in the learning outcomes, ito yung ating pinaka-main topic now. We're going to revolve on the communication process in an organization. Yung kanyang importance, yung benefit, no? The types, the different challenges, different types of communication. And we start with the first topic. The importance of communication without explaining, without arguing. Talagang importante sa atin yung communication sa loob ng isang organization. Because effective communication enhances teamwork, collaboration, creativity, employee engagement, di ba? Sa loob ng isang organization. Fostering a positive, pag may kausap, maganda yung merong kausap, no? Masarap meron kang kausap eh. Pangit yung wala kang masyadong kaibigan sa loob ng isang organization, wala kang kakwentuhan, parang papasok ng 8 o'clock ng umaga, din exit ka ng 5 o'clock ng gabi. Parang tatrabaho ka lang. You're not interacting. Important sa atin yung social needs ng bawat empleyado. Sabi ni Abraham Maslow, di ba? Pag-aralan natin last time. An employee, to be motivated, dapat i-address natin yung kanyang social needs. Interacting with different people within the organization. Yun. Kailangan tayong ganun eh. We cannot survive without interacting. Hindi pwedeng tayo lang sarili ang kausap natin. Pag meron ka kasama, pag meron ka teamwork, kasama ka-collab sa isang example, research, isang organization, natututo ka sa kanila, no? You become creative, productive. At mas engaging ka, di ba? Pag meron kang pag magandang kausap mo, nakipag-usap ka sa kanila, lateral or vertical communication. Pag sinabing vertical, upward, downward, no? Pag sinabing lateral, di sideward, papuntang kanan, ka-level mo lang kausap mo. So, maganda. Pangit yung you need a staple wire, then you don't have somebody to borrow from, stapler or gamit sa office. Parang ang hirap, di ba? Okay, send communication
Basically, transmission of message. Pwede siyang digital, pwede siyang written, pwede siyang oral, pwede siyang verbal. Message between parties. Pag sila yung parties, so pwede ikaw yung subordinates, pwede ikaw yung boss. Boss to subordinates, so dalawang parties yan, at least dalawa. Or subordinates to the boss. Or employee A to employee B. Or supervisor A to supervisor B. Manager to manager. Those are parties within the organization. Using different methods. Pwedeng verbal, pwedeng gesture, pwedeng written, pwedeng digital, pwedeng visual communication. Ang pwede nating pwedeng memo, pwedeng bulletin board. Communication din yung yung bulletin board, di ba? Kasi may gumawa may sender, di ba? May nagpadala ng message sa bulletin board para mabasa ng mga receiver, which are the employees. So given, di ba, communication needed to understand and have collaboration sa loob ng isang organization. Minsan, you need something to be written na hindi lang siya oral, hindi lang siya sinasabi. May important documents na more formal, sulat mo, di ba? Pero pag may mga communication na na you can communicate with your employees or your boss, example, nagko-coffee kayo sa canteen ng company, may sinabi sa'yo, inutusan ka, informal, but that is still part of communication. So overview of the communication process. The communication process includes sender, may tagadala, Pwedeng yung sender, pwedeng receiver minsan. O yung receiver minsan, pwede rin yung sender Yung boss, pwedeng sender, pero minsan, pwede siyang receiver. Yung employees, pwede siyang receiver, minsan, pwede rin siyang sender. Example, yung boss nag-memo, di ba? Sa mga empleyado niya. Di yan, sa yung sender. Ang receiver, yung mga empleyado. O yung HR manager, nag-memo sa'yo, pala absent ka. So, ikaw yung receiver, ang sender yung HR. Sometimes, pwede natin balik na rin, di ba? Example, you want a raise in salary, ikaw yung sender, yung boss yung receiver. Or nag-explain ka ng reason why you were absent papuntang HR. So in that case, ikaw yung sender, yung HR naman yung receiver. Or pwedeng lateral, di ba? Co-employee mo, papunta sa isang co-employee. Marketing, pwede siyang department to department. Marketing to accounting, accounting to marketing. Pwede siyang company A to company B. Pwede siyang branch to branch, division to division. Communication. So present palagi yung dalawa, di ba? May tumatawid between two. So merong sender, merong message. Ang message pwede siyang mahaba, letter, numerals, pwede siyang gesture, pwede siyang action, pwede siyang emotion, at merong channel. Yan. Important yung feedback. Kasi pag magpadala ka minsan, dapat nagre-reply ka, diba? Example, pag you receive an email from the boss, from somebody, ikaw receiver, di ba? Di ba sa email, it is polite, you answer back pag may email ka na-receive, kahit konting words lang, na acknowledge, example, word na acknowledge, receive message, feedback, di ba? Ibig sabihin, yung sender is notified na na-receive ng receiver yung kanyang message. Kaya meron siyang feedback mechanism. Pag minsan walang feedback, pero okay lang. Pero ang protocol natin, di ba? You reply sa isang email na natanggap mo. So its element is critical role in effective interaction. Pag yung isa hindi masyadong pag say defective, example, defective yung message, di ba? So hindi masyadong maganda yung communication. Or yung sender hindi maintindihan yung kanyang example, grammar, yung kanyang ibig sabihin, di ba? Minsan sender rin ang problema, ang problem, the sender they are not amicable to receive messages, nagagalit, di ba? Or pwede yung channel ang yung channel problem. Example, maingay, magulo, di ba? Email, defect, yung email, may yung signal, kaya sa isang klase, di ba? Ako yung prof, tapos ako yung sender, tapos mga estudyante receiver, maingay sa klase.
So yung channel ang diferensya doon. O pag mahina yung boses ng isang sender, ng isang faculty, hindi na-receive yung message, di ba? So defective. Kaya pag ikaw ay nagsasalita, dapat you should captivate the whole room. Dapat hanggang likod. Narinig yung boses ng sender ng message. Okay, so those are the elements, no? Ang mga elements natin, di ba? Sender initiates the communication by encoding. Nag-encode ng message di ba? Nagpapadala ng message. The sender dapat clear and it should parang saan ang gagaling effectiveness ng isang communication. Diba? May role dito yung sender. Pag di maintindihan, yung kanyang words or written words, maingay, tapos sa mismo yung kanyang intention mismo ang hindi maintindihan. Kasi pwede yung content ang hindi masyadong blurred. Pwede yung grammar din minsan. Yung hindi masyadong concise. O yung kanyang intention, ano pa talaga gusto ipabot na ito ng sender. Then the receiver is the individual or group that interprets and the message, the understanding depends on context. Kaya minsan, pag nagpapadala ng message, diba? Hindi lang sa isang word. Dapat may context, dapat may paragraph behind para the receiver should not be guessing, no? Kung ano talaga yung gustong ipaabot ng sender ng message. Okay, minsan yung receiver bias din. Example, bias, pagkagalit mo yung sender, hindi mo nababasahin yung diba? Una pa lang pag hindi mo kausap, magandang kausap yung sender, una pa lang, hindi mo na binabasa. Parang may discrimination ka agad Ay, pangit ayoko na ito, di ba, sa una pa. Kasi meron kang bias. Sometimes if you're not attentive, problem ng receiver, hindi siya attentive. Meron siyang example, you're doing multitasking. May nagpadala ng email, nasa seminar ka, may nagpadala ng message through email. Yung attention mo wala doon sa email na na-receive mo. So you're not attentive. Maganda naman yung message, okay naman yung sender, kaya lang problem attentiveness ng receiver. Hindi maintindihan kahit maganda yung pagkakasulat. Kasi wala siyang time attention. The next one, the message itself can be the cause of misunderstanding the information. Diba dapat siya? Clear, yan. Clear, concise, direct to the point. Kaya pag ikaw ay nagpapadala ng message, ng business letter, pag ginagamit natin yung mga business letters talaga, ay mga business words talaga, no? Hindi masyadong paligoy-ligoy, hindi masyadong creative. Direct to the point. Hindi masyadong matalinghaga pag nagsusulat tayo ng letter. Kasi pag masyadong, we are not writing essay, di ba? Pag business letter sinusulat natin, that is different from essay. Pag essay kasi, you can write creatively. Pero pag business letter, dapat direct to the point Diba? Yung ating sinusulat, dapat relevant, walang mga confusing words or ideas. The next component is the channel itself. Channels are the means through which messages are communicated, such as verbal channel, written o paper, memo, or digital, emails, website, instant messaging, Viber group, pwede mong gamitin, di ba, sa mga digital communication. So the choice of channel impacts message delivery and reception. Example, iba yung dating ng sulat na pinadala sa'yo kaysa in-email ka lang. Pag talagang sulat pinadala sa'yo, talagang urgent nagsulat talaga di ba? Yung boss, sinulatan ka talaga. Parang napaka-formal. Pag email minsan kakalimutan mo pa, di ba?
kalimutan mo basahin sa inbox mo yung yung email. Iba naman dating ng pag messenger ka lang message, di ba? Kesa email. Kasi may mga communication na ginagamitan natin ng email talaga. Example, you're inviting somebody, inviting speaker. Hindi pwedeng messenger yan, di ba? Dapat emails talaga ginagamit natin. And if you want to remind constantly yung mga receiver ng message, o di in writing yan, bulletin board, di ba? Nakalagay sa bulletin board. Pag verbal naman kasi, you are not sure kung nakikinig sila. Di ba? Kaya sinusulat pa rin natin. But if you want to communicate, to connect with your receiver or employees, so kahit na nagbe-verbal or oral communication. So yun guys, yung mga components natin ng communication. So at least itong apat ay present. Sometimes walang feedback. Dito kasi hindi na nag-expect ng reply back or feedback yung sender ng message. But polite, to be polite, you give feedback. Okay, so let's go to the next one. Ito yung types of communication na sinasabi ko kanina. Apat. Dati kasi lang Dati, apat lang. Verbal, then verbal, visual. Dati walang digital communication. But now, the trend, of course, is meron ng digital communication sa isang business. Verbal, of course, is no need to explain, di ba? May spoken word and oral exchanges. Pwede siyang in-action than verbal. Pero pag walang action at puro words yung ginagamit natin, is spoken. Oral exchanges. Example, nagpa-meeting, no? Nagpa-meeting yung boss, nagpa-meeting yung CEO. Tapos may sinasabing bagong policy ng company. O that is verbal communication. Ang maganda sa verbal communication, yung feedback, in clarity, mabilis. Example, ako yung boss and I'm telling something you guys about the new policy of the company. Tapos there are areas or items that are not so clear. You can right away verify or clarify yung ibig sabihin ng boss nagsasalita. Kaya maganda pag verbal ang communication. Alam mo yung emotion ng tao nagsasalita habang sinasabi yung word na yan. Kasi minsan, pag binasa mo lang kasi, hindi mo alam kung what is the emotion behind na nagsulat, di ba? Pero pag verbal yan, habang sinasabi niya, depende sa boses niya kung galit or hindi. Nalalaman mo yung emotion behind the communication. Pag rating kasi, wala. Akala mo mabait sa sulat, di ba? Yung pala, galit ang nagsulat. Okay? Hindi mo sa makikita pag written. That is one advantage of verbal communication. The next one is the non-verbal communication. Sabi ko kanina, non-verbal communication sometimes are more powerful than the verbal communication. Yung action ng nagsasalita. Non-verbal cues, body language ng nagsasalita. Minsan matindi pa, mata lang, parang sa mata lang. Facial expression. Eye expression can convey the message emotion nung sender. Parang tingnan ka lang ng boss mo, di ba? Wala siyang sinasabi pero tinitingnan ka lang. Kasi merong impact sa yung non-verbal emotion or cues ng boss. Kanyang body language, di ba? Pag nakapamewang o ibang dating nun, di ba? Pag nakapamewang or naka-cross arms, iba yung dating. Parang sa klase, no? The professors can read these students depending on their expression, facial. Pag patingin ng tingin sa relo, naiinip yan. Di ba? Pag isang estudyante ay nakasandal sa upuan, hindi masyadong seryoso nakikinig yan. Pero pag isang estudyante ay leaning forward sa kanyang upuan, sabihin yan, intent
interested siya dun sa topic. So you should read your employees. You should know how to read them like a book. Kaya pinagsasalita, you should know the non-verbal use. Ano yung sabihin ng isang empleyado or isang boss or subordinates. When you say visual communication, ito naman baliktad, walang masyadong word dito. Non-verbal. Walang verbal na sinasabi, walang words. Walang oral exchanges. Example, yung isang marketing person is presenting something to the employees. Wala sang salitang ginagamit niya, PowerPoint, graph, charts, diagrams, mga drawings, illustrations. Yung kanyang ginagamit. Okay? So powerful kasi sometimes words are powerful, pictures are more powerful than words. Isang picture lang, it can captivate the audience. Diba? Ang sinasabi ko dito, hindi palaging verbal, hindi palaging non-verbal yung ating gagamitin. Gagamit ka ng visual communication. Parang sa klase, pag isang professor ay nag-discuss at puro words na pinapakita sa PowerPoint, walang mga photo, walang pictures, naboboard yung mga estudyante. So make it a point, pag nagpa-present ka, meron kang mga illustration. Then the fourth one is digital communications. Using emails, social media, instant messaging. So ito yung iba-ibang mga channel na ginagamit natin. Okay? May pinagagamitan ng emails, may pinagagamitan din ng instant messaging. If you want to be more formal, example, you are selling something, the email ang gagamitin mo. If you are inviting somebody, formal, so email ang iyong gagamitin. Diba? Mas formal kasi ang email But sometimes, you need instant messaging like SMS, diba? Or through Messenger, or through Viber communication ang ginagamit mo. Diba? Sometimes, pag may website yung company, may page yung company, ginagamit social media. Example, a company is launching a new product. Yung website na kanyang gagamitin, hindi yung email. The last one is the written communication. May mga communication din na dapat ay in writing. If you want to push something na talagang dapat tutukan ng mga receiver, hindi nadaan sa memo. Powerful ang memo pag in writing. Okay? Kasi nakasulat Pag nakasulat yan, nakalagay sa bulletin board. Right? Mga policy, nakasulat, nakalagay sa bulletin board. Ibig sabihin, powerful. Pag isang matinding memo, nakasulat yan, nakalagay sa bulletin board. Anong reason? Permanent record, madaling i-retrieve pag nakasulat. Diba? Nakaprint na kasi siya Mga reports. Example, the income of the company, the sales of the company. Yan. Kasi mayroon pa rin gumagamit ang bulletin board ngayon Example sa ISO, sa school, pag nag-visit ang ISO, hinahanap ang bulletin board So gumagamit pa rin tayo ng bulletin board. Anong reason? Kasi nadadaanan sa palagi ng mga tao. Samantalang pag yan ay digital, hindi naman lahat pumunta sa website ng isang company. Pero pag bulletin board, everyday. Example, yung mission, vision ng company, objectives ng company, ilagay mo sa bulletin board. Sa araw-araw, nadadaanan ng mga empleyado yan. Pag sa website kasi, minsan you don't visit the website. So, yan ang mga reason why written communication are still relevant or still needed. Ayan, may tao pa ba dyan? Wala ng tao? Bago magtuloy, check ko lang kung may tao pa dyan baka walang tao dyan. Meron po, sir. Okay, ano ba yung siya ng barriers? Ito yung mga sagabal Yung bang you cannot receive the communication, hindi makapag-send, hindi makapag-receive, kasi mayroong barriers to communication.
Ang pinakaunang barrier, yung maingay. Yan. Noise or distance. Hindi kayo magkarinigan. Sa isang kasi, sa isang room, pag nagsasalita ka, dapat hanggang likod ng room dapat maririnig ka. Sometimes, hindi naririnig. Anong reason? Hindi naman maingay. Ang reason, distance. Masyadong malaki yung room. Or masyadong malayo ka. Sometimes, noise, di ba, is the barrier. Sa physical yan. Di ba? Ba't hindi nakapag-exam? Sir, wala po akong gadget. Ba't hindi ka nag-message? Sir, yung cellphone ko, kakaayos pa lang. Walang load. Yun ang mga physical barrier. O pwede, may sakit ka, di ba? Physical din yun eh. May sakit ka, hindi ka nakapag-message kasi sobrang sama ng pagramdam mo. So, physical barrier ang tawag natin doon. Next, parapsychological. Ito hindi physical, pero stress. Okay? Psychological, ikaw ay natatakot. Pag-usap, nahihiya. Sabi ng isang estudyante, ba't hindi ka nag-message? Meron ka namang cellphone. Sabi ng estudyante, sir, nahihiya po ako kasi super late na po yung aking message eh. And so, psychological barrier, stress, anger, minsan ayaw mong kausapin kasi galit na galit ka. So, anger, psychological. Emotion, diba? Sadness, nalulungkot ka, ayaw magkipag-usap. Depression, yan, ayaw magkipag-usap kasi depressed. So, psychological, barrier tawag natin dyan. On the next one, language, sagabalang language barrier. Example, depende sa kausap mo. Pag hindi marunong, hindi masyadong matatas magsalita ng English language yung kausap mo, hindi kayo magkaintindihan. Diba? Buti naman, ang global language sa atin, English. Kahit saan ka pumunta, may English communication. Tulad sa akong university, sa Ama University, no? Mga estudyante ko doon dati, mga 2020, mga foreigner. Mga taga Solomon Island sila, no? Hindi lahat sila magaling mag-English. Kasi minsan, pag nagkaklase ako, ang iniisip ko dalawa. Yung lesson, tapos yung aking mga words na ginagamit. Kasi minsan, hindi na maintindihan yung mga words na ginagamit. Kasi primitive yung mga taga Papua New Guinea, taga Solomon Islands, mga primitive sila eh, hindi pa masyadong magaling English. So, yung ginagamit mong English, masyadong malalim para sa kanila. At depende naman sa iba yung American English sa British English. Alam niyo ba 'yon? Magkaiba sila, no? Example, pag American English, ang tawag sa taxi, cab. Ang tawag sa taxi, para sa British, cab. Sa American tawag ay elevator. Sa British, lift. Ang tawag nila dyan. So, iba-iba. Kung sa American tawag ay dito, trapper, di ba? Sa British, chips ang tawag nila. So, may barrier, no? Yung mas patindi yung mga lahi na hindi nagsasalita ng English, like Japanese, hindi sila masyadong mga Russian, pagkausap mo siya, hindi masyadong gumagamit ng English language. Iba, French, buti nga yung sa Asia, di ba? Chinese, Korean, Singaporean, they speak English eh. Pero ibang countries kasi hindi masyadong matatas. No? So pag ipag-usap ka sa kanila, so meron talagang merong barrier. And the next one, of course, the cultural barriers, depende sa culture nila. Minsan, ay makipag-usap sa'yo, limited communication, yung pala, bawal makipag-usap yung babae sa lalaki. Okay? May estudyante ako meron ko student na Iranian, taga-Iran. Estudyante ko sa doctoral. Yung nag-uusap mo sa Messenger. Di ba sa atin sa Messenger okay na magpadala ng thumbs up. Pag sinabing thumbs up sa Messenger, okay, di ba? Isa may isang Iranian, sa Iran pala,
hindi sila gumagamit ng thumbs up. Kasi para sa kanila yung thumbs up, parang obscene, no? Para sang bastos. Kaya pala nung nag-uusap mo yung through messenger na akin si Danny Iranian, I was keep on sending thumbs up, hindi nagre-reply. Yung pala, na ano siya, na tawag dito, tawag doon, na offend pala siya doon sa thumbs up sign. Nasa kanila pala, bawal yung ano, yung ganong icon sa messenger. Yan, so depende sa ano, depende sa kwan. Sa US, pag pag-uusap ka sa boss, pwede mo siyang tawaging first name di ba, sa US. Sa Pilipinas, pag yung boss kausap mo, gumagamit ka ng sir. Minsan, di ba, pag sa Pilipinas ka, isang Amerikano, puntang Pilipinas, tapos ikaw yung boss niya, tapos ang tawag sa'yo, first name, di ba ma-offend ka? Yung pala sa US, regardless of the position, first name ka nalang ginagamit sa loob ng isang office. Mas lalo pag sa labas, di ba? Pag sa Pilipinas kasi, pag nasalubong mo sa SM yung boss mo, ang tawag mo sir, di ba? O sa US, hindi. Sa US, pag nasalubong boss mo sa mall, you can call him using first name. Pag sa Pilipinas, di ba, baka magalit ka kasi parang di ako na-respeto na ito. Yung pala depende sa culture, no? So, naging cultural barriers. Alright, so I'm moving the slide sa improving communication skills. Nung college ako, masyadong mahihain no? Nahiya mag-report ng college So sabi ko, pag nag-work na ako, hindi pwedeng mahihain. So ang ginawa ko nung pag-graduate ng college, pag-graduate sa university, nag-enroll ulit ako ng English communication course. English communication class course yun parang 1 year na. So tinitingin kami doon, pag-hosting, communication, pronunciation. So nag-aral ko ito 1 taon. English conversation. Ginagamit ko naman siya, no? Nagamit ko naman siya sa office, nagamit ko sa university. Ayan. So pag if you want to improve your communication skills, pwede ka mag-aral. You can do active listening. Pag nagsasalita kayo guys, no? Para magandang communication, you follow the 80-20. The 80-20 rule. Pag sinabing 80-20, 80% of the time, you listen. Then 20% of the time, you talk. Ibig sabihin, pag may kausap ka, mas makinig ka madalas. Huwag kang puro salita. No? Pangit yung puro salita, hindi nagiginig di ba? So dapat yung ginagawa sa mga negotiation, you listen intently dun sa kausap mo. Then summarize sa kanyang sinasabi. Diba kasi puro salita di ba? Sometimes you want to dominate the conversation. Hindi ka nakikinig. So active listening can improve your communication. Another one, emotion intelligence, di ba? Pag meron kang kausap, don't show emotion doon sa iyong mga kausap. Yung bang you control your emotion, kahit galit na galit ka, di ba? Pag example, pag meron kang sa isang company, no? Tapos meron kang customers na galit sa'yo. Tapos pinapagalitan ka, minumura kang customer. Ano mangyayari? Di ba, minsan sasagot ka rin. Hanggang nadadala ka ng galit mo, tapos papatulan mo yung customer. Sabi sa marketing kasi, pag meron kang customer na galit, dapat parang computer mode. Pag sinabing computer mode, wala kang emotion. Kasi pag nagpakita ka ng emotion, papatuloy mo yung kausap mo I-customer yun. Diba? So you should know how to manage your emotion. Hayaan mo lang sa magsalita, diba? Ilabas mo yung kanyang anger. Then maya-maya, pag laylo na siya, saka ka magsalita. Para balance na kayo. Ang feedback mechanism, pag meron kang kausap, you ask him, her, anong kulang sa'yo. I-check mo kung narinig, yung naintindihan ng kanyang yung message na sinasabi mo sa kanya. Pag hindi, ibig sabihin yan, meron kang, baka masyadong mabilis, no? Yung pagkipag-usap mo sa kanya. So, you clarify, okay ba yung aking salita?
Minsan yung ginagawa ko, di ba? Pag nagklase ako, na narinig ba ako? Di ba minsan ganun? Kasi pa hindi, baka hindi masyadong marinig siya nasabi o naglalag yung laptop o yung gadget na iyong ginagamit. Now, in communication, clarity and conciseness, pag English conversation, business language ang pinag-usapan, huwag masyadong gumamit ng mga malalalim na words. No? Huwag masyadong creative. Iba yung nagsusulat ka ng essay, so nagsusulat ka ng memo or business letter. No? Pag essay, you can be creative eh. Pero pag memo or letter, business letter sa loob ng isang organization, be simple, direct, and concise. Walang masyadong paligoy-ligoy. Diba? Huwag masyadong mahaba. Pero pag susulat ka ng book, yun, pwede kang maging creative. Kaya iba yung business English sa writing, sa essay writing. Iba yung conversational English sa creative writing. Ang ginagamit natin, siyempre, na pag nasa loob ng organization, so, yung biz English no, ginagamit natin. Kasi may mga words minsan na hindi mo pwedeng gamitin sa business letter. Ginagamit lang siya sa mga creative writing. Example, pag sinabi nating dito, outstanding, parang instead of saying ugly, may ginagamit ng word na masyadong malalim. English lang ang pinag-uusapan. So instead of using procurement, ginagamit natin yung word na purchase, di ba? Instead of using company, business, no? Limited company, business lang pala siya. So be simple and concise. No? Pag sa business English ang ating ginagamit. Okay, communication flow in organization, may formal and informal flow. Pag formal, may protocol, merong channel, gumagamit ng structure like memo, letter. That is formal communication. Talagang may proof. It can be a letter. No? Kapag sinabi natin informal communication, ito yung nagkukwentuhan lang kayo, di ba? Sa cafeteria example, sa break time ng company. Tapos pumunta kayo sa office, nandun yung boss mo, nagkwentuhan kayo. Tapos may napag-usapan, tapos inutusan ka niya, sinabihan ka niya, itong gawin mo parang ganoon. That is informal communication. Pero isang order sa'yo, pero hindi pinadaan sa memo or letter. So, atin natin siyang informal communication outside official channel, no? Pwedeng sa resto, pwedeng sa coffee shop ng company. Okay, pag yung boss nag-uutos sa'yo, downward communication. From the boss, from the CEO to employees or subordinates, downward communication. Pero pag employees or subordinates ang nag-request sa boss, example, request for raise in salary, request for leave, official leave, uwi ng probinsya, request for change of assignment, change of transfer of branch, yan an upward communication. Pag downward memo, example, pala absent ka, di ba? Laging late, minimohan ka, yan, downward communication. O pag ililipat ka ng branch, ililipat ka ng area o region o department, so downward communication. Pag sa faculty, example ako nagsabi, di ba? Meron akong assignment, instruction. Either downward communication tawag natin diyan. Pag nag-submit ka, upward communication. Meron namang lateral communication. Pag sinabing lateral, yung kausap mo dito, makaka-level mo lang. Example, manager to manager, supervisor to supervisor, vice president to vice president, faculty to faculty, dean to student to student. So lateral communication tawag natin dyan. Okay, so hoping na clear yung flow ng communication.
Yung mga cultural considerations sa pag nakikipag-usap, important, inaalam natin, di ba? Be sensitive. Nagsasalita ka, yun pala. May mga audience or estudyante ka. Kaya ako pag nag-example ako, tinatanong ko muna eh, meron ba dito taga Mindanao? Meron ba tayong taga Muslim brother dito? Kasi bakit sample ko, di ba? Ay culturally sensitive para sa kanila pag-usapan. Okay? Kasi may mga countries na gender sensitive eh. May mga countries na yung babae hindi masyadong kikisalamuha sa kanila. Tapos Saudi Arabia or Middle East countries na wala makikitang babae nakikipag-meeting or nakikisalamuha sa mga sa mga lalaki. 'Di ba? Or pag pinag-usapan natin sa klase pagiging pagiging kuripot, 'di ba? At sabi nila mga Ilocano daw kuripot, sorry for the word no. Nasagasaan mo pala sila. 'Di ba? So be aware ng mga dapat dapat pagsalita ka generic. Yun talagang pwede siyang sample para sa lahat. Okay, if you are speaking, global communication challenges, iba-ibang language, depende, iba yung Asian sa European. Pag Asian kasi, closely family, di ba? Example, sa Pilipinas, pag nali ka ng 5 minutes, okay lang. Sa ibang countries, sa US, hindi ka pwedeng malate. Di ba? Pag sa Pilipinas, pero ang kausap na negosyante, okay lang na wala kang dalang regalo, no? Pero sa China, kausap na negosyante, dapat meron kang dalang regalo. Okay? That is communication, no? Sa Pilipinas, sa US, pag may pag-usap ka, may distance. Kasi they value privacy eh. Sa Pilipinas, pag may pag-usap ka, minsan kakbay mo pa yung kausap mo, di ba? So, okay lang sa atin. Sa Amerika kasi hindi sila masyadong nakikisalamuha. So, you should understand yung global communication challenges. Pag sa European compared to Americans, Europeans are more reserved. Hindi sila palabati. British, Italian, French. Mga Amerikano palabati, di ba? Pag mga Japanese kausap mo, you don't shake hands with the Japanese, di ba? You bow. You bow your head pag Japanese ang kausap mo. Pag mga Middle Eastern countries kausap mo, hindi shake hand. Yung parang embrace di ba? Embrace yung kanilang ginagamit sa Middle East. Pag sa Pilipinas, shake hand. Pag Amerikano, shake hand. Pero pag Japanese, you bow your head. At pag Japanese, hindi sila masyadong todo sa negotiation. Meron silang mga reservation na mga Pilipino, pag kausap mo, todo bigay. No? Yung mga Japanese, hindi sila ganun eh. They are holding back their emotion. Yeah. My reference used are the following. Exacto tayo na. We only have an hour, so that is 3 to... So goodbye everyone. See you next time. See you around people. Subscribe sa aking channel.